lumabas din yung survey na talaga naman pong napakalaki ng bagsak ng trust rating at ng approval rating ng Marcos Jr. administration. Siguro po, ang kinalaman nito sa Modi Thursday, ito nga po yung paglilingkod sa bayan. No? Naghusga na po ang taong bayan doon sa paghuhugas ng paa kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. No? Kung sino talaga ang naghuhugas ng paa ng taong bayang Pilipino. Hindi po yan si Marcos. Dahil napakalaki po ng pagbagsak, ng pagtiwala at ng approval ng ating bayan sa kanya. So ito po mga kababayan, si Atty. Harry Roque na meron pong banat mga kababayan, no, patungkol po dito sa bagong lumabas na survey ng Pulse Asia. Ito po yung trust at approval rating, no, ng Pangulong Marcos mga kababayan, na kung saan ito po ay bumulusok pababa mga kababayan. So ngayong araw po ng Huwebes Santo ay meron pong banat si Atty. Harry Roque mga kababayan. Panoorin po natin si Atty. Harry mga kababayan. Ganong katindi po ang bagsak? Well, ito po ha, babasahin ko po ha. Ito po ay Pulse Asia. Kapanipaniwala po ito dahil walang pinapanigan ng Pulse Asia. Pagdating po sa approval, bumagsak po ng 17 points ang approval rating ni Marcos Jr. Galing 42%, ngayon po ay 25 na lamang. Now, ang problema po dito, bagamat nalathala sa dyaryo na 25 ang kanyang trust rating, ang approval rating, ang pagbasa po niyan dapat neto. Titignan po natin kung ano yung approval rating niya na 25 at ano yung disapproval rating niya. Ang disapproval rating po niya ay tumaas ng 21 points at naging 53%. So 53 less 25 is 28. So negative 28 ang approval rating ng ating presidente. Negative po yan. Hindi po yan malayo dun sa nakuha niyang negative 54 di umano sa survey dyan sa Bohol. Wala pong may gusto kay Marcos Jr. At kung titingnan po natin yan, sa porsyentohan lamang, sa 4 na Pilipino, isa lang ang nag-a-approve sa ginagawa ni Marcos Jr., 2 ay hindi approve at yung isa ay undecided. Pero dahil nga nito po yan, negative 28% ang approval. Ibig sabihin, hindi ka-approve Marcos Jr. Na pagdating naman sa pagtitiwala, trust rating, nako, ito po, mas malaki ang distrust kesa sa trust, no? Ang trust rating po niya galing 42 ngayon po ay 25. Bagsak by more than 20 points, no? Almost 20 points ang bagsak, no? 23 points ang pagbagsak pagdating sa trust rating. At umakyat ang distrust. Umakyat po sa 54 galing 32. So again, kukunin niyo yung neto para makita ko ano ang trust rating. Okay. So, 25 na naman, 54 less 25 is 29, negative 29. So, ang kanyang approval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Walang approve halos sa Pilipino kay Marcos Jr. at wala rin pong nagtitiwala kay Marcos Jr. So ito na nga mga kababayan, no, iniisa-isa na po ni Atty. Harry Roque itong bagong lumabas na survey, no, ng Pulse Asia ng approval rating at trust rating po ng Pangulong Marcos mga kababayan. So sabi niya ay bumagsak ito ng 17 points. So before yung nakuha niya ay 42% pero ngayon ay 25% na lang mga kababayan. So ibig sabihin 53% ang nag-disapprove sa kanya mga kababayan. So pag binasa daw to mga kababayan, dapat po ang net or neto, no? So 28 or negative 28% ang approval rating pala ni Pangulong Marcos mga kababayan. So ibig sabihin hindi po siya approve sa mga Pilipino mga kababayan, no? So meron din po daw survey na lumabas, no, from Bohol or survey sa Bohol na negative 54 yung nakuha po mga kababayan ni Pangulong Marcos. So in other words, sa 4 na Pilipino mga kababayan, isa ang nag-approve lang, 2 ang hindi approve sa kanya or hindi nag-approve sa kanya at isa yung undecided mga kababayan. So yun po yung paliwanag ni Atty. Harry Roque. So yung net nito or neto mga kababayan, ang approval rating po ni Pangulong Marcos ay negative 28 daw, sabi ni Atty. Roque. At dito naman sa kanyang trust rating mga kababayan, so dati daw 42% ang kanyang nakuha pero ngayon ay 25% na lang. So bagsak po by 23 points mga kababayan, no? So ibig sabihin yung walang tiwala sa kanya ay 54%. So yung nakuha niya mga kabayan, yung net
na approval rating niya is negative 28% daw at ang kanyang trust rating na net mga kababayan ay negative 29%. So sabi ni Atty. Harry Roque ay wala pong nagtitiwala kay Pangulong Marcos, no, at wala rin pong nag-approve sa kanya mga kababayan. So ito pa yung mga other factors, no, papaliwanag po ni Atty. Harry Roque kung bakit ganito ang nakuhang score ni Pangulong Marcos base po sa mga pangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-impluensya dyan? Well, syempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. Malinaw na malinaw po ha, na bagamat nagkasama-sama na ang dilawan, ang mga loyalista na lumiliit na ang hanay, at ang mga komunista, ay nako, napakalaki pa rin porsyento ng ating mga kababayan ang nawala ng tiwala at nag-disapprove sa ginawa ni Marcos Jr. Yan nga po, ang kanyang disapproval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Ibig sabihin, karamihan talaga, o kung hindi lang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng presidente kasi kung meron talaga nagrereklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi po yan dapat sa isang dayuhang hukuman. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, nalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at nawala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan, hindi tayo makipagtulungan. Itataguyod ko ang ating soberenya, yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong. Pero hindi lang naman po yan ang mga dahilan kung bakit ganitong kalaking bagsak ha. Mahigit 20% points po ang bumagsak sa kanyang approval at trust rating. Siyempre, nandyan pa rin yung pagbuhay ng pulboronic video. Mabuti na lang binuhay ng NBI at saka ng Huwad Committee, no? Ng Traidor Committee. Kasi nga, bumalik yung issue. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Kasi nga, sino naman ang nasa tamang pag-iisip na yung pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, ipakikidnap mo at padadala mo sa dahig? Hindi ba? Meron talagang sayad yung taong magagawa niyan. Mantakin mo, kikidnapin pa. Meron na nga proseso na nakasaad sa Rome Statute, hindi pa sinunod mismo yung proseso. Yan. Kaya tuloy, bagsak-bagsak ang trust at saka ang approval rating. So, ang tanong nga, bangag ka ba? Siyempre, ia-adapt mo pa yung pagkidnap at pagpunta sa dahig, natural, negative 28 at negative 29 ang approval at trust rating mo ngayon. Ang record po talaga is negative 54. Yan daw po ay na-record sa Bohol. Kaya mga Boholano, maraming salamat naman at naninindigan kayo. Alam nyo talaga makabayan yung mga Boholano. Hindi nyo alam na ang kauna-unahang republika sa Asia ay hindi ang Republika ng Pilipinas. Yun po ay sa Bohol, nung panahon ni Daguhoy. Okay? So, talaga naman po makabayan ang ating mga kapatid galing dyan sa Bohol. No? So anyway, so bukod pa dyan nga sa ginawa kay Tatay Digong, nandyan na naman ang pulboronic video. At nandyan na naman yung pinakamataas na hanay ng nagugutom na mga Pilipino, 52%. Kalahati na ng ating mga kababayan ang gutom. Paano ka ba naman magkakaroon ng approval rating na mataas? Kalahati ng Pilipino, isa sa dalawa, gutom. Kumakalab ang sitmura. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng iba pang problema, kriminalidad. Ano nangyari kay Anson Ke? Napakakarumal-dumal na krimen. At meron na naman po akong balita meron na namang mayaman palang nakidnap pero tahimik sila ngayon dahil ayaw na nila madagdagan ang problema nila na talagang bagamat pinangangalandakan nila na mas mapayapa daw ngayon ang ating mga lipunan sa ilalim ni Marcos Jr. Kita nyo naman kung gano'ng karumal-dumal ang mga kidnapping. Sabi nga nung presidente ng Chinese Association, no? 12 itong taon lang ang nakidnap. 10 mga Filipino-Chinese, 2 dayuhan. Ako lang matapos ang eleksyon, dala-dalawang hawak kong kidnapping for ransom na mga kaso. Isa doon, ang akusado ay paniniwalaang nag-death threat pa kay Inday Sara Duterte.
At talaga namang ang sabi, organized crime yan. Kaya yung isang na PNP chief dati, binigyan of huli ng security. Pero siyempre, bawi na yun. Binaya ng unang-unang ginawa ng Marcos Jr. Tinanggal lahat ng security detail. Miski alam naman nating lahat na yung aking pinoprosecute na kidnapper ay may sariling private army. No? At mabuti na lang, bago sila nakagalaw, na-raid na. At nawala na yung kanilang mga armas. So, number 1, pagpapadala sa pagpapakidnap kita Tatay Digong. Number 2, yung yung pulboronic video at yung hindi pa nagpapahair follicle test ng tuluyan ng mapasinungalingan na siya ay vangag. Number 3, yung gutom ang taong bayan. At number 4, yung kriminalidad na lantaran. So yun po mga kababayan, no? Iniisa-isa po ni Atty. Harry Roque itong mga factors, no? Mga dahilan na naka-impluwensya daw dito sa pagbagsak ng trust rating at approval rating ni President Marcos, mga kababayan Jr. No? Sabi niya kahit nagsama-sama na po itong mga loyalista, mga dilawan at komunista, pero kaunti na lang daw po sila mga kababayan according to Atty. Harry Roque. So ito yung mga dahilan mga kababayan din, no? Sa pagbagsak ng kanyang ratings. Both approval and trust ratings, no? Unang-una yung pag-aresto kay Pangulong Duterte mga kababayan, no, ng sa pilitang na pinasakay doon sa eroplano at bagamat nagawa nila yun mga kababayan, hindi pa daw nila sinunod yung procedure ng Rome Statute, no, yung pagdala nga po kay Pangulong Duterte doon sa competent judiciary, no, so dapat na nila sa korte muna, hindi diniretso daw sa sa eroplano tapos nilipad na agad papuntang The Hague, Netherlands. So yun po yung isang factor or number 1 factor. Pangalawa yung sinungaling, no, si President Marcos mga kababayan. Kasi sabi ni Atty. Harry Roque ay nung una sabi niya ay hindi sila makipagtulungan sa ICC, pero eventually ito na pong nangyari ngayon mga kababayan. Ayan, at yung pulvoronic video mga kababayan, no, na lumabas sa social media, bakit ayaw daw na magpa-hair follicle mga kababayan, no, hair follicle test si President Marcos para once and for all ay ma-correct. Kung hindi naman totoo ay manahimik na po itong mga nagsasabi na bangag siya mga kababayan, no, or gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot mga kababayan. At itong 52% daw mga kababayan, no, nagugutom na mga Pilipino. Kumbaga isa sa bawat 2 Pilipino ang gutom. Kaya talagang isa nito sa malaking dahilan din, no, bakit bumulusok pababa ang kanyang ratings. At ang last mga kababayan na dahilan, itong lantarang kriminalidad na nangyayari ngayon sa ating bansa at itong mga lately nga yung tycoon, no, na kinidnap at pinatay pa mga kababayan. Ayun yung kriminalidad, no, yung isang dahilan din na bakit nawalan ng tiwala at hindi na po approve sa mga Pilipino itong si Pangulong Bongbong Marcos mga kabayan. So ano pong opinion yung mga kabayan dito sa mga pasabog ni Atty. Harry Roque? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.